Isang magandang araw sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman po ang gagawin po natin ngayong araw na to. Ang video pong ito mula po Kian Thoughts. Ang title po nito, Israel naman ang kikilo sa West Philippine Sea. Grabe ang tulong na ibinigay sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Kian Thoughts, nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag mo rin sana kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabasan itong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo. 6,000 na lang po at maabot na po natin ang 100k subscribers. At pag naabot po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. Kaya mag-subscribe ka na, like this video, comment down below, stay active. Simulan na po natin to. Let's do this. Naku po, ito na nga ang sinasabi sa hula mga kabayan. US Air Force ginawang target practice ang mga artificial island na ginawa ng China. At ito pa mga kabayan, bansang Israel muling nagbigay ng tulong pang-militar sa Pilipinas para mas palakasin pa ang defensive capability ng ating bansa sa kasagsagan ng mas tumataas na tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nice. Ako po si Roy Zen. Welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nga pala no, sa mga nagko-comment po na sinasabi nila, ay matagal na yan, bakit ngayon mo nang sinasabi yan, ngayon mo nang binabalita yan. Hindi po tayo nagbabalita dito, no? Nagagawa lang po tayo ng reaction video sa mga video nilalabas po ng kapwa nating content creator. At pagrespeto po yon sa kanilang sa kanilang kapwa nating content creator, dahil hindi po ba pwedeng gawan agad natin ng reaction video ang kanilang video kalalabas lang. Ganun po kaming mga YouTuber, no? Respeto po yon. Kaya hindi po agad namin ginagawa ng reaction video. Mag-YouTube po kasi kayo kung para malaman nyo yung galawan po dito, no? Sa mga tolongis po dyan, no? Hindi po kayo para dito po sa channel na to kung mag-comment po kayo ng ganun, no? Sana po maunawaan nyo kung bakit po ganun ang galawan namin. Artificial island ng bansang China sa bahagi ng Mischief Reef o ng Panganiban Reef, ginawang target practice ng US Air Force sa inilunsad nitong combat drone event kamakailan lamang. Dosen-dosen ng mga MQ-9 Reaper drone squadrons ang nagtipon sa Hurlburt Field, Florida nito lamang September 2024 para sa annual competition upang itest ang kakayahan ng mga drone pilots at sensor operators para sa Special Operation Wings ng US military. Sa inilabas nga na larawan ng US Air Force mula sa Reaper Smoke 2024 competition, isa sa mga screens dito ay nagpapakita ng larawan ng Mischief Reef at ng palibot nga ng disputed territory ng Spratly Island na bahagi naman ng West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na ng konstruksyon ng mga artificial island ang China sa teritoryo na ito na nagsisilbi ngayon bilang mga Chinese military outpost. Yun nga eh. Matagal nang tinututulan at kinukondena ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa ang ginagawang ito ng China. Which is hindi naman talaga tama dahil teritoryo po natin yon. Yung sa malapit po sa Pag-asa Island, di ba? Maling-mali po talaga yung ginagawa ng China na yun. Kaya dapat lang natuligsain sila. Hindi lang ng Pilipinas, lalong-lalo na po ng Amerika, dahil unang-una yung Amerika po ay ating kaalyado. Dahil yung nasabi ko na nga po dito sa ating mga reaction video, no, mahihirapan po lahat, no, lahat po ng dumadaan diyan sa West Philippine Sea kung mahahawakan niya ng China. Kasi po, ang West Philippine Sea ay dapat po ay malayang nakakapaglayag ang lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi po pwedeng may humawak na isang bansa lang dyan na parang gagawin nilang toll gate, no? Na-imagine nyo po yun, no? Kung hawak po yan ng China, pwede po nilang gawin toll gate yan na magbabayad ang sinumang dadaan. Ganun po yung gustong gawin ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya gusto nila pong makuha yan ng pangkalahatan. Sapagkat ang Pilipinas nga ang siyang may karapatan sa mga bahurang ito. Yes. Dahil ito ay pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Tama. Sa kasalukuyan, ang Mischief Reef o ang Panganiban Reef ay mayroon ng mga airstrips, missile systems, jamming equipment at iba pang military capabilities para sa bansang China. Base sa mga mapa na inilabas ng US Air Force, kasama ang teritoryong ito sa simulation para sa mga target ng Reaper drone exercises. Dahil malaki ang posibilidad na magkakaroon ng giyera sa pagitan ng US at China sa hinaharap,
sa bahagi ng Indo-Pacific region, tila pinaghahandaan na nga ng American forces ang pagdadala ng mga MQ-9 Reaper drones at ng iba pang military assets nito para pulbusin ang mga artificial islands ng bansang China. Ayun na nga, yun yung sinasabi natin na totally hindi naman talaga dapat na gumawa sila ng artificial island na yan. Lalo-lalo na't hindi po nila yan pag-aari o hindi nila teritoryo yan. Ganyan po ang mangyayari sa hinaharap. Pupulbusin talaga yung mga artificial island na yan. Unang-una, magiging hadlang talaga yan dahil unang nakaumang na po yan eh. 'Di ba? Yung sa Pag-asa Island lang na military base nila ron, nakaumang na yan. Kumbaga, advantage na lang China yun na nakapagtayo sila ng military base dyan. Kaya nga po para sa atin, no, diversion talaga yung monster ship nila na ginagala-gala nila dyan sa ating teritoryo, di ba? Baka nga sa mga iba pong teritoryo natin ay tinatambakan na po nila ng buhangin para gawing military base na naman po nila, na which is wag naman po sana mangyari. Pero ngayon po no, medyo nag-pull out na nga raw yata ang ang monster ship, pero may ipinalit, no? Ganun ka wais ang China. Na which is talagang ginagawan tayo ng hindi maganda at kala nila tolongges tayo, pero hindi. Mautak din ng Pilipinas din. Alam na alam ng Pilipinas ang ginagawang kabulastugan ng China. Hindi nila tayo mabibilog. Sa mga larawang ipinakita ng US Department of Defense, makikita na nakamonitor ng Amerika sa mga galaw ng China at talaga namang pinaghahandaan nito ang anumang gagawin ng Chinese military. Isa pang good news mga kabayan, Israel tuloy-tuloy pa rin ang tulong para masigurong mapapalakas ang depensa ng Pilipinas. Mga missiles na ginagamit ng Philippine Spider Air Defense System ng ating bansa, posibleng magagamit na rin ng mga FA-50 fighter jets ng ating hukbong panghimpapawid. Nako, magrereklamo na naman ng China. Alam niyo naman yung China, kung nga yung Typhoon missile, di ba, pinapasolid na nila, pinapatanggal nila, no? Hindi natin alam kung bakit ganun na lang sila nanginginig, no? Nanginginig sa galit o nanginginig sa takot, whatever man yun. Pero hindi po tayo dapat makinig sa kanila na isori natin ng mga missile system na yan. At ito pa nga, no, sa Israel, talagang binubuhusan din tayo ng tulong. Talagang pag nakuha na po natin yung nila na missile system ng Israel na yan, na tulong ng Israel sa atin, ako lalo na naman manggagalai ditong China. Pero hindi na po tayo magpapatinag tulad nung nakaraang taon, no? Kasi nung nakaraang taon talagang naabuso po tayo dyan sa West Philippine Sea. Sobra po tayong nabuli talaga ng China, na naputulan ng daliri at lahat-lahat na alam nyo na po yun, no? Yung mga nangyari sa atin. Pero ngayon, hindi na po papayag ang ating gobyerno na mangyari yan. Kasi naisipin nyo ngayon, di ba? Nagpapiring po tayo na alog po yung China at sinasabi po nila na binabaliktad tayo na sana nga ay wag daw maano yung peace and stability. Which is sila naman po yung umuyurak sa peace and stability ng West Philippine Sea o buong kabuuan ng Indo-Pacific dahil sila po ang gumagawa ng hindi maganda dyan. Binabaliktad po tayo ng China na tayo daw ang nagpo-provoke, ang Amerika daw ang nagpo-provoke para magkaroon ng hindi magandang pangyayari, pero sila po ang katotohanan na gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. Alam na po nating lahat yan. Matatalino po tayo lahat. Nakikipagtulungan ngayon ang Korean aerospace industry sa Israel upang ma-integrate na nga sa mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang Phyton 5 infrared guided short-range missile system at ang IDER-BER guided medium-range air-to-air missile na mga produkto na galing mismo sa bansang Israel. Ito ay binuo ng Rafael Advanced Defense System na siyang gumawa rin ng Iron Dome. Ang hakbang na ito ay upang masigurong magtutuloy-tuloy ang pagpapalakas ng defense capability ng ating bansa, lalo na nga patuloy ang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea. Una-una isipin nyo, no, hindi po kalmado. Baka kala ng iba, kalmado na po yung West Philippine Sea, no? Yung lalo-lalo na sa EEZ natin. Hindi po. Meron pong ginagawang kakaibang taktika ang China. Kailangan po talaga maging mapagmatsyag tayo, mapanuri tayo dyan. At huwag tayo magsasawalang bahala dyan, lalo na sa EEZ natin. Hindi po natin alam, baka meron po silang talagang ginagawang hindi kaaya-aya na sobrang intense at sobrang sikreto lang nila, na baka nagpapalaot sila dyan ng mga monster ship o anumang ship nila yan dyan para doon tayo tututok. Pero meron po silang ginagawa, no, sa hindsight po natin. Meron silang ginagawa sa ibang teritoryo natin na hindi po natin nalalaman. Una-una, lagi po nating iisipin, mas advanced po ang teknolohiya ng China sa atin.
Kaya hindi po tayo pwede magpa-pressing lang dyan sa ating EEZ o dyan sa West Philippine Sea. Isa pa nga sa mga tampok kaganapan ngayon sa AFP Modernization Program ay ang pag-testing ng ating sandatahang lakas sa Spider Air Defense System. Isang makabagong surface-to-air missile system na nagmula rin sa Israel na talaga namang inaalmahan ngayon ng bansang China. Ang Spider o surface-to-air fighter Lahat na lang talaga almahan ng China no? Talagang gusto nila sila lang talagang gagawa ng lahat dyan at walang karapatan ng ibang bansa na gumawa ng mga gusto nilang gawin. Derby ay isang makabagong armas na idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at importanteng teritoryo ng Pilipinas laban sa mga aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopters, mga attack drones at guided missiles. Bahagi ito ng malawakang plano ng Armed Forces of the Philippines sa pag-upgrade ng mga kagamitan sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ayon Palakpakan natin ang ating Pangulo. Ito po talaga yung Pangulo natin na real talk na may malasakit sa bayan. May malasakit sa ating EEZ at may malasakit sa ating mga Pilipino. May malasakit talaga siya dahil hindi niya hahayaan na basta lang tayong sakupin ng China. Sipin niyo yan. Lagi ko pong sinasabi na kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente ngayon, baka wala na, probinsya na nga po talaga tayo ng China. Real talk yan. Pero ito po ang ating Pangulo, nararamdaman at nakikita natin na siya ay nagtatrabaho ng masigasig at pinapalakas niya ang ating sandatahang lakas. Sa tulong po yan ng mga malalakas na bansang nakasuporta po sa atin. Nakikita nyo naman, kada reaction video po natin, nakikita natin bumubuhos po yung mga tulong ng iba't ibang malalakas na bansa, ng India, ng Amerika. Ngayon, Israel naman, talagang binubuhusan tayo ng tulong. Bagamat talagang masasabi natin na wala talaga tayong ganung pang teknolohiya, kailangan po nating samantalahin ng pagkakataon na i-grab ang opportunity na talagang kunin natin ang pagkakataon na yung mga technology ng mga iba't ibang malalakas na bansa na yan ay ma-practice din sa atin o ma-exercise din sa atin para alam natin gamitin yung mga technology na yan. Kasi isipin nyo, ngayon pong panahon na to yung gera po ay hindi na po basta-basta yan harapan, AI na po ngayon, mga drone na po ang pinapalipad ngayon para lumaban sa mga digmaan. Kung iisipin nyo, sobrang high-tech na which is wala pa tayong ganyan. Baka nga po yung mga drone talaga na panglaban, wala pa rin po tayo yan. Actually, ni submarine nga po, wala pa tayo ngayon. Pero paparating na po ang submarine natin na pinangako na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos na bahalang araw talaga magkakaroon tayo ng submarine. In history ng Pilipinas, magkakaroon na ng submarine ang ating armed forces na which is talagang hindi tinitigilan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating sandatahang lakas. Pangulakpakan po natin ang ating Pangulo. Sobrang tikas si Pangulong Bongbong Marcos talaga. kay Colonel Michael Lohico, gagamitin ng Pilipinas ang Spider system para sa mga integrated air missile defense exercises Yes. na isasagawa nga sa Central Luzon. Layunin ng mga pagsasanay na ito na masubukan ang kahusayan ng Spider system at makita ang interoperability nito kasama ang mga defensive system ng Amerika. Alam nyo ba, kaya siguro nararatel lang China tuwing meron tayong mga missile system na ipapahiram o isusupport sa atin ng malalakas na bansa. Kasi alam po talaga nila yung kanilang armed forces o kanilang mga gamit ng China. Madaling masira na alam nilang hindi kalidad. Kasi alam nila na pag tayo binagsakan ng suporta lalo ng Amerika, dekalidad po ang mga gamit. High-tech, masasabi natin magagamit ng pangmatagalan. Alam niyo naman po, kahit hindi na po usaping West Philippine Sea, yung mga gamit na lang po na galing ng China, isang ganun lang sira na, alam niyo po yan. At lahat po ng mga pirata ay sa kanila nanggagaling. Lahat na lang po ay kanilang pinipeke. Kaya nga yung mga pagpe-flex niyan ni Xi Jinping ng kanilang sandatahang lakas, baka nga po yung mga nuclear nila na yan, baka nga peke yan, baka tubig lang ang laman yan Nagpe-flex lang na nanakot, Parang ganun. Kaya sila talaga, ayaw nila na lumakas ang Pilipinas. Dahil alam nila yung mga natatanggap nating suporta at mga armas ay dekalidad. Ganun yun. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, mas magiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang anyo ng aerial threat. Yes. Ang kasunduan para sa pagbili ng Spider system ay nilagdaan noon pang 2019 sa Tama. pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas, Ministry of Defense ng Israel at ng Rafael Advanced System.
Ang halaga ng tatlong Spider batteries ay umabot nga sa 6.8 billion pesos. Dalawa sa mga baterya na ito ay dumating na sa bansa noon pang September 2023. Tama. Ang pagdating ng mga missile systems na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng national defensive capability ng ating bansa, lalo pa nga sa harap ng mga tumitinding tensyon sa WPS kung saan tuloy-tuloy pa rin ang mga agresibong aksyon ng China laban sa ating bansa. Kaya hindi talaga tayo pwede magpabanjing-banjing, no? Kaya ito, talagang ang Pangulo natin dire-diretso sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng issue ng WPS, mas pinapaigting ng Pilipinas ang pagbili ng mga makabagong armas mula sa Israel. Bukod kasi sa Spider system ay nagpahayag din ang Philippine government ng interes na bumili ng iba pang mga high-tech na mga armas at kagamitan mula sa bansang Israel. Kabilang na nga rito ang mga missiles, radar and advanced command and control systems na magagamit sa pagmonitor at pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Nice. Taong 2021 ay tinanggap ng Pilipinas ang 20 units ng Sabra Ascod light tanks at ng Pandur II armored personnel carriers mula pa rin sa Tel Aviv upang magamit sa territorial defense. Pinapatibay nito ang kakayahan ng ating sandatahang lakas para may pagtanggol ang ating bansa laban sa mga puwersang manghihimasok, lalo na nga sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Nice. Sa tulong ng mga military cooperation ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansang kagaya ng US at Israel, higit na pinapatatag nito ang kakayahan ng ating bansa, lalo na sa mga defensive capabilities. Kung ikukumpara sa dambuhalang bansang China na siyang nakikitang banta sa seguridad sa Indo-Pacific region, maaaring hindi sapat ang mga armas at makinaryang ito. Gayunpaman, ang pinaka-importante pa rin dito ay may pakita ng ating minamahal na bansang Pilipinas na hindi tayo basta-basta padadaig kahit gaano pa kalakas at kalaki ang ating kalaban. Yun po yung matagal ko nang sinasabi, no? Wala po tayo sa kalingkingan talaga ng lakas ng China. Pangalawa po yan sa buong mundo na pinakamalakas. Nangunguna ang Amerika. Wala tayo sa kalingkingan. Pero yung eagerness natin na magpalakas at yung puso natin na lumaban, yun po ang meron ng Pilipinas. At hindi po tayo dapat pag sa walang bahala, no? Lalo po ang ating gobyerno. Kaya nga, dahil ko pong sinasabi, magpasalamat po tayo ngayon sa leader natin dahil talagang yung puso niya na ipaglaban ng ating bansa at palakasin ng ating sandatahang lakas ay nandoon. Nakikita po natin yung resulta. Talagang lahat ng malalakas sa bansa ay tinutulungan tayo, binubuhusan tayo ng tulong at suporta. Kaya, wag na po nating anuhin yung pagkakataon, no? Palagpasin ang pagkakataon na yan na i-grab yung opportunity na ngayon ay tinutulungan tayo ng malalakas sa bansa. Tanggapin na natin ang tanggapin dahil tayo rin po lahat ang makikinabang yan sa bandang huli. Ganun lang po yun, lalo't magkakaalyado naman po tayo. Hindi po masama na humingi ng tulong o tumanggap ng tulong, lalong-lalo na po kung kailangan po natin. Hindi po natin pwedeng mag-pride tayo na hindi, kaya namin to, kaya natin yan. Hindi po natin kaya mag-isa talaga, real talk. Ganun po yun, kaya tanggapin natin ang tulong ng malalakas na bansang kaalyado natin. Tayo rin na makikinabang yan para maipaglaban po natin ang ating EEZ o ang ating teritoryo, o ang ating mismong bayan. Ganun yun. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa baba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Subscribe. Ilagay na rin ang ating mga videos bilang suporta. Ayun lang po, no? Mag-subscribe po kayo sa channel ni Kiyentos. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo. Maraming salamat sa mga nananatiling sumusuporta. Road to 100k subscribers na po tayo. 6,000 na lang po, maabot na po natin ng 100k subscribers. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ng 100k subscribers dito po sa ating channel. Kaya mag-subscribe ka na, like this video, comment down below, i-comment mo sa loobin mo sa napanood natin video na to ni Kiyentos. Mag-iingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.